lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa pagbubukas natin ng aklat ni San Lucas sa noong isang linggo at sa mga darating pa mga araw, unti-unti natin nakikilala ang misteryo ng pagkadiyos ni Jesus. Na kung saan si Jesus hindi lamang bilang Diyos, kundi isang Diyos na naglilingkod. Kung kaya nga po sa mga nakalipas na araw, napakinggan natin kung paano niya pinakilala ang kanyang sarili. At ngayong gabing ito sa ating Ebanghelyo, nakilala natin si Jesus bilang tagapagpagaling. Ilang mga punto na dapat nating bigyan ng pansin. Marahil ang ilan sa atin, iniisip natin, ito naman si Pedro, lagnat lang, inilapit pa kay Jesus. Gayong napakabisi na ni Jesus. Ang sabi sa Ebanghelyo, hindi magkanda ugaga. Ang daming ginagawa sa buong maghapon. Sa natural na antas, aminin ninyo, kapag lagnat lang naman yung sakit natin, biogesic lang ang katapat niyan. Aminin naman natin, taas po ang kamay, sino ba naman na nagnobina kapag nilalagnat po tayo? Meron pa nga tayong ginagawang biro, sasabihin natin, lagnat laki lang yan. Pero kapansin-pansin, inilapit ni Simon Pedro ang lagnat ng kanyang biyenan upang pagalingin ni Jesus. Anong pwede nating matutuhan? Una, walang maliit o malaking bagay na hindi natin pwedeng ilapit kay Jesus. Walang maliit o maliit na bagay na hindi niya pwedeng tugunan kahit pa simpleng lagnat, kahit pa simpleng sakit ng ulo. Pwede nating ilapit kay Jesus. Sapagkat bahagi ng pagiging Diyos ni Jesus ay ang kanyang mapagmahal na malasakit, na kahit pa simpleng lagnat lamang, tutugunin niya ng Panginoon. Sasagutin niya ni Jesus ng kanyang kagalingan. Pangalawa, tayo mga Pilipino, meron tayong konsepto ng binat. Nasanay tayo na magkatapos ng karamdaman, anong dapat gawin? Magpapahinga. Pero kakaibang nangyari sa Ebanghelyo. Dahil tayo mga Pilipino, alam natin yung binat, mabibinat ka, na matapos magkaroon ng karamdaman, dapat nagpapahinga. Kapansin-pansin sa Ebanghelyo, matapos mapagaling ang lagnat ng biyenan, ano pong ginawa? Hindi naman nagpahinga. Ang ginawa ng biyenan, naglingkod. At ano po ang koneksyon nito sa sakramento ng pagpapahid ng langis? Alam nyo, kung minsan na po kayo nakasaksi ng rito ng pagpapahid ng banal na langis, may isang bahagi po doon ng panalangin ng pari. Ipagkaloob mo po sa kanya kagalingan at kalakasan nang sa gayon makabalik siya sa iyong pamayanan upang ikay paglingkuran. Yun palang ibig sabihin nun, na ang bawat paggaling ay paglilingkod na ipagkakaloob din natin. Kaya nga hindi ba, hindi po katakataka. May mga nababalitaan tayo, pag mayroong matinding karamdaman, hihingi ng awa sa Diyos, sasabihin nila, Panginoon, pag pinagaling mo ko, maglilingkod ako sa iyo. Panginoon, gumaling lamang ako dito, magsisilbi ako sa aming parokya. Sapagkat ito po ang siyang ibinibigay na paliwanag ng Ebanghelyo, na ang bawat kagalingan, hindi lamang biyayang ating tatamasahin, kundi ang bawat biyaya na kagalingan, ating ibabalik sa Diyos at sa pamayanan sa pamamagitan ng paglilingkod. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, dalawang biyaya po ang pwede nating ilapit kay Jesus. Una, walang maliit o malaking problema na hindi niya kayang tugunan. Oo. Kahit simpleng lagnat lang yan, merong kayang gawin si Jesus. At pangalawa, sa bawat kagalingan na ating natatamasa, sa bawat pagpapagaling na kanyang ipinagkakaloob sa atin, inaasahan, matapos gumaling, tayo ay maglilingkod din. Amen.